Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service IBC at PTV. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa. Pamahalaan, patuloy ang pagsusumikap para makita ang mga Pilipinong nawawala pa rin dahil sa lindol sa Myanmar. Tulong sa mga Pilipino sa Myanmar, tiniyak. Halaga ng investments na inaprobahan ng Philippine Economic Zone Authority sa unang bahagi ng taon, higit triple ang itinaas. Mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Asahan! Pagpapababa sa presyo ng mga pangunahing bilihin, patuloy natin tututukan ng Agriculture Department. Nationwide distribution ng voters information sheets para sa 2025 elections, inilunsad na ng COMELEC. AFP, binigyang diin ang kahalagahan ng pagiging handa ng Pilipinas sakaling lumala ang tensyon sa Taiwan. At Philippine National Police, paiigtingin ang cybercrime patrolling laban sa talamak na bentahan online ng mga kagamitang mula sa Pogo Hub. Una sa ating mga balita, asahan ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ito'y matapos tumaas ng higit triple ang inaprobahang investment ng Philippine Economic Zone Authority sa unang bahagi ng taong ito. Ayon sa PEZA, malaking bahagi na yan ang pagsisikap na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa bansa. Si Harley Balbuena ng PTV sa Balitang Pambansa. Tumaas ng mahigit triple ang investments na naaprobahan ng Philippine Economic Zone Authority para sa first quarter ng taon. Ito ay dahil na rin sa agresibong paghikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa investors na mamuhunan sa Pilipinas. Sa inilabas na datos ngayong Miyerkules, umabot sa 58.947 billion pesos ang investment approvals ng PEZA sa unang 3 buwan ng 2025. Mas mataas ito ng 294.26% mula sa 14.951 billion pesos investment approvals sa first quarter ng 2024. Kabilang sa mga naaprubahan ay ang 66 na new at expansion projects sa manufacturing, IT BPM, domestic, ecozone development, utilities at facilities. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, bunga ito ng masigasig na pagsusulong ng investments, kaakibat ng fiscal incentives sa ilalim ng Create More Law at iba pang insentibo para sa investors. Inaasahang lilika ito ng 16,000 na trabaho para sa mga Pilipino at $497.461 million projected exports tungo sa mas matatag na ekonomiya. Kampante ang PEZA na magpapatuloy ang pagtaas ng investment sa susunod na bahagi ng taon dahil sa ngayon ay may mga investors na umano mula Amerika, Japan, China, Taiwan at Spain ang nagpahiwatig ng interes na maglagak ng puhunan sa ecozones. Mula PTV, Harley Balbuena para sa Balitang Pambansa. Patuloy na tinututukan ng Agriculture Department ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Kabilang na dyan ang presyo ng baboy. Samantala, inaasahan namang tataas pa ang produksyon ng palay sa bansa ngayong taon. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Vel. Alan, ngayong araw na ang simula ng Food Terminal Incorporated at CP Foods sa isa sa leading pork producer sa Pilipinas para sa discount sa mga karneng baboy sa merkado. Isa ito sa mga hakbang ng Department of Agriculture para pababain ang presyo ng karneng baboy sa merkado.
Magiging 290 na lang ang presyo ng sabit ulo mula sa direktiba ng DA na gawing 300 pesos. 240 pesos naman ang magiging presyo ng discounted na laman ng karneng baboy at 260 pesos sa liempo. Maglalabas muna ng paunang 100 heads ng baboy kada araw para sa pilot testing. Isasagwa ang pilot testing sa mga palengke sa Metro Manila, partikular sa Malabon. Bukod dito, pinaplano na rin ng DA na maglagay ng card na magsisilbing tracker mula sa producer hanggang sa retailer ng baboy. Paraan rin ito para matukoy kung saan nagkaroon ng problema sa compliance sa maximum suggested retail price ng pork. Sa ngayon, 88% na ang compliance level sa farm gate price ng baboy na 230 pesos, habang 39% naman ang compliance sa MSRP. Posibleng tanggalan ng shipping permit ang mahuhuling mananamantala sa presyo ng baboy. Samantala, inaasahang tataas sa produksyon ng lokal na palay ngayong taon. Mahigit 20 metrikong tonelada ang lokal na production ng palay nitong unang kwarter ng taon, habang 50% na ang compliance sa 45 pesos MSRP ng imported na bigas na sinimula nitong Lunes. Bukod dito, pinaplano ng DA na gawing kadiwa accredited ng NFA rice retailer para pabilisin ang pagka-release ng NFA rice stocks. Ay kung sila na mismo, meron silang pwesto, meron silang tao, merong network. So, yun, actually, nakita na yun hindi, pinapag-aralan na buhayin yung ganung sistema para ma-ensure natin na, kumbaga, accredited kadiwa sila. Samantala, ayon sa DA, nagsisimula ng bumaba ang presyo ng bawang o ng imported na bawang sa merkado mula sa dating 160 pesos kada kilo. Ngayon ay mabibili ng 120 pesos kada kilo. Nauna nang sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hanggat sa maaari ay ayaw niya magpataw ng MSRP sa imported na bawang kung kaya namang pababain ang presyo nito. Samantala naman, ayon sa DA ay target nilang palakasin ang research and development para sa produksyon ng lokal na bawang. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Nanawagan si House Speaker Martin Romualdez para sa mas pinalakas na price monitoring system ng Department of Agriculture para matiyak na tugma ang datos ng pamahalaan sa tunay na sitwasyon sa mga pamilihan. Ayon kay Romualdez, sa ngayon may mga nakikita kasi silang pagkakaiba sa price monitoring at sa tunay na presyo sa merkado tulad sa presyo ng itlog. Batid naman aniya nilang ginagawa ng DA ang kanilang trabaho pero dapat pa itong paigtingin lalo pat kapakanan ng taong bayan ang nakasalalay rito. Mungkahi ng House Leader, dapat magkaisa ang DA at DTI sa usaping ito. Kapag alam kasi ng mga otoridad ang tunay na presyo sa pamilihan, magkakaroon aniya sila ng sapat na batayan sa paggawa ng tamang desisyon para sa ekonomiya. Tuloy-tuloy ang pagtatayo ng Marcos administration ng murang pabahay. Sa ilalim yan ng Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino program. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nasa 70 housing projects ng gobyerno ang ongoing. Bukod ito, mahigit 80 proyekto aniya ang kasalukuyang nasa pre-production stage, habang mayroon pang mahigit 400 proyekto na nasa estado ng pending proposals. Ayon kay Yusek Castro, hindi naman bababa sa 8,000 housing units ang inaasahang ma-turn over ngayong taon. Meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction. Ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po, at ito'y magge-generate ng total of 259,365 housing units. Ang nationwide distribution ng Voters Information Sheets o VIS para sa 2025 Hatol ng Bayan, inilunsad na ng COMELEC. Target nila na maabot nito ang mga liblib na lugar. May paalala naman ng COMELEC sa publiko tungkol sa mga kakalat na VIS. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni JM Pineda ng PTV Manila.
Mismong si Commission on Election Chairman George Garcia ang personal na umikot at namahagi ng mga Voters Information Sheet o VIS sa mga rehistradong botante sa Pasay City kaninang umaga. Ito na rin ang pagsimula ng nationwide distribution ng VIS na makakatulong at gabay para sa mga botante sa darating na halalan. Nilalaman ng VIS ang pangalan ng botante, presinto kung saan siya boboto at tirahan nito. Sa loob makikita naman ang paraan kung paano boboto at mga paalala sa mismong araw ng halalan. Nakalagay rin sa papel ang listahan ng mga kakandidato sa national at local election. Ayon kay Garcia, layunin nitong maabot ang mga nasa liblib na lugar na hirap malaman ang kanilang mga precinct number at simpleng impormasyon tungkol sa halalan. Pero tatandaan po ng lahat, napaka-importante ito sapagkat hindi lahat may access sa internet. Kaawa-awa naman yung mga kababayan natin na mga mahihirap, kababayan na natin na nasa mga malalayong lugar, wala naman po silang access sa internet, wala namang internet connectivity sa kanila. So paano sila makakakuha ng impormasyon mula sa ating precinct finder? Mahigpit na paalala ng COMELEC na tanging mga tauhan lamang nila ang namimigay ng VIS. Tignan rin umano mabuti kung ano ang mga nakalagay na impormasyon sa papel para matiyak na ito nga ay lehitimong galing sa ahensya. Yung aming mga tauhan, meron silang ID. At the same time, hanapan niyo po ng ID rin yung aming mga tauhan na magdi-distribute. Kasama po sa aming operation plan na dapat may pagkakakilanlan yung mismong tao na magbibigay ng mismong voters information sheet. At sana po, again, huwag niyo pong paghinalaan kung bakit kayo pinapipirma sapagkat yung pong kadahilanan sa pagpapapirma ay dahil ebidensya yon na kayo ay tumanggap na ng voters information sheet. Nagbigay naman ng babala ang ahensya na huwag nang tangkain pa na gayahin ng VIS at gamitin sa ibang bagay dahil kakasuhan nila ang gagawa nito. Samantala, matapos ang nangyaring lindol sa Myanmar, kinumpirma ng COMELEC na hindi na internet voting ang gagawin sa bansa. Nakatakda umanong magpadala ng mga balota ang COMELEC sa Myanmar para sa mga Pilipinong botante at maglalagay rin ng ahensya ng mga automated counting machine o ACM sa mga post area para kapag naibalik na ang mga balota ay mai-feed agad ang bilang ng boto sa opisina ng COMELEC. Tinatayang nasa higit 300 botante ang nakarehistro sa Myanmar na boboto sa darating na halalan. Mula sa People's Television Network, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Kung ang Commission on Elections o COMELEC ang tatanungin, dapat one-strike policy ang ipatupad sa mga mahuhuling lumalabag sa COMELEC gun ban. Sinabi yan ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa panayam sa kanya ng Radyo Pilipinas, kasunod ng isinusulong na lifetime ban ng Philippine National Police. Giit ni Garcia, dapat turuan ng leksyon ang mga gun ban violator dahil 2 batas ang nilalabag nila kung walang exemption sa COMELEC. Panawagan pa ng COMELEC sa PNP, paigtingin pa ang pagbabantay habang papalapit ang eleksyon, lalo na sa loose firearms. Sa ngayon, umabot na sa 2,200 individuals ang naaresto dahil sa paglabag sa COMELEC gun ban. Para po sa akin, dapat dito strike one policy ang ating apply sapagkat alam nyo, hindi lang, dalawa po kasi ang malalabag kapag sila ay nahulihan ng baril na wala mo pong exemption mula sa COMELEC. Violation ng gun ban natin at saka po number 2 ay magiging illegal possession of firearms po yan sapagkat lumalabas, wala pong karumpatang permiso yung kanilang mga baril na nailalabas. So yan po dapat talaga ay one strike policy upang hindi na po muli sila makapagdala ng baril sa labas ng residence whether may election o wala. Patuloy ang paghahanap sa 4 na Pilipinong nawawala matapos mag-collapse ang Sky Villa Building sa Mandalay, Myanmar, bunsod ng malakas na lindol noong 1 linggo. Ayon sa Philippine Embassy sa Yangon, sa ngayon, hindi pa positibong nakikilala ang alinman sa mga nasagip o na-recover na katawan. Tiniyak ng embahada ang close coordination sa mga otoridad para matukoy ang sitwasyon ng lahat ng mga apektado. Nakausap na rin nila ang 11 Pilipino na nakaligtas sa pagguho para mangalap na impormasyon. Nabatid na pawang mga Filipino teachers ang 4 na nawawalang Pilipino. Ang Philippine Contingent Team na tutulong sa humanitarian operations nasa Myanmar na. Naturang akbang, inaasahan ding makatutulong sa patuloy na pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas sa mga karatig bansa. May balitang pambansa si Quenzel Bocobo ng IBC 13. Dumating na sa Myanmar ang isang humanitarian assistance and disaster relief team ng Pilipinas para tumulong sa mga nasalanta ng magnitude 7.7 na lindol sa nasabing bansa.
Magtatagal ng 2 linggo ang operasyon ng Philippine Contingent Team sa Myanmar. Prioridad nila ang kalagayan ng ating mga kababayan at maiuwi ang ilan sa kanila sakaling sugatang aabutan doon. Buo naman ang loob ni Lieutenant Colonel Erwin Diploma na pangunahan ang rescue team ng bansa sa kabila ng peligrong daladala ng operasyon. Binigyan diin naman ni Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno na ang pagpunta ng ating contingent team sa Myanmar ay malaking tulong din para mapalakas ang ating relasyon sa mga karating na bansa. Ito yung ating paraan upang ipakita natin yung ating pakikipagtulungan sa ating kapitbahay dahil ito ay kasama ng ating sinasabing One ASEAN, One Response. Para naman kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, ang karanasan ng mga Filipino rescuers na tutungo sa Myanmar ay makatutulong sakaling yumanig sa Metro Manila ang pinangangambahang The Big One. 71 mga bihasang individual ang bumubuo sa Philippine Contingent Team. Nagmula ang mga ito sa iba't ibang ahensya tulad ng Department of Health, Bureau of Fire Protection, Philippine Army, MMDA, Office of Civil Defense at iba pa. Mula sa IBC 13, Quenzel Bocobo para sa Balitang Pambansa. Binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines AFP ang importansya ng pagiging handa ng Pilipinas sakaling lumala ang tensyon sa Taiwan. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Sa ika-38 anibersaryo ng AFP Northern Luzon Command, muling binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagaan ng paghahanda ng Pilipinas sakaling mangyari ang pananakop sa Taiwan. Sabi ni Browner, bahagi ito ng pag-shift ng militar sa territorial defense kung saan ang NOLCOM ang nagsisilbing frontliner sa hilagang bahagi ng bansa. But let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Dagdag ng AFP Chief, bahagi ng paghahanda ang konsiderasyong nasa gyera. We are already at war. I am not referring to the kinetic warfare that we see between Ukraine and Russia or between Israel and Hamas. But we are experiencing already cyber warfare, information warfare, cognitive warfare, political warfare. No? So, sinisingitan na tayo. The Communist China is already conducting United Front works in our country. Hindi po kathang-isip yun na pinapasukan na nila. They're already infiltrating our institutions. Samantala, ipatutupad naman ng Philippine Navy ang pinalakas ng Order of Battle sa West Philippine Sea at karagatang sakop ng hilagang bahagi ng bansa. Kabilang sa revamp ang command and control sa mga opisyal ng Naval Forces West at Northern Luzon at paghahanda sa mga karagdagang barko na darating, kabilang ang BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang at iba pang mas modernong kagamitan. Nagbibigay tayo ng mas magandang, mas malaking atensyon ngayon sa mga lugar na ito, and these are the naval components confronting them. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa. Bahagi ng mandato ng Armed Forces of the Philippines na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinong nasa ibang bansa na maaring maipit sa gulo. Kasunod ito ng paalala ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa militar na maging handa sa posibilidad ng Taiwan invasion. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, may mga nakalatag ng contingency plan sa mga ganitong senaryo. Sa anibersaryo ng AFP Northern Luzon Command kahapon, sinabi ni Browner na maaring madamay rito ang Pilipinas, partikular na sa pagsagip sa nasa 250,000 na mga OFW sa Taiwan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang military drills ng China sa paligid ng Taiwan, kung saan nakapaligid ang iba't ibang military assets.
in times of peace, ika nga, we have to prepare. So we have to be ready for any potential crisis sapagkat yun ay mandato ng ating AFP. Mahirap naman tumaabutan tayo na hindi tayo prepared. Mas palalakasin pa ang relasyon ng Thailand at Pilipinas matapos dumating na sa Thailand ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Si Lorenz Tan Hoco ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Lorenz. Dumating na ang BRP Gabriela Silang OOPV 8301 sa Liam Chabang Port, Chonburi, Thailand para sa 3 araw na port visit bilang bahagi ng Tri-Country Mission ng Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, mainit na sinalubong ang barko at ang crew nito sa pangunguna ni Captain Elizer Ibarientos ng mga opisyal ng Thailand Maritime Enforcement Coordinating Center o THIMEC. Layunin umano ng pagbisita na palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Thailand sa larangan ng maritime security sa pamamagitan ng bilateral meetings, vessel tour at cultural exchange activities. Bahagi rin ito ng pagsisikap ng Pilipinas bilang aktibong miyembro ng ASEAN Coast Guard Forum na isulong ang mas matatag na kooperasyon sa rehiyon. Dagdag pa ng PCG na mula Thailand, inaasahang tutungo rin ng BRP Gabriela Silang sa Malaysia at sa Vietnam. Mula sa Radyo Pilipinas, Lawrence Tanhoco para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas. Makatitipid ng halos 600 pesos ang mga TNVS driver kapag inalis na sa kanila ang discount sa pamasahe ng mga estudyante, senior citizen at PWD. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa. Magiging karagdagang kita para kay Ricky na simula sa April 7 ay hindi niya na kailangang sagutin ang gastos para sa deskwento sa pamasahe ng mga estudyante, senior citizen at PWDs. Malaking tulong yun, sir. Dahil yung discount, hindi na makuha sa amin. Inaasahan ba nito tayo yung kita ninyo madadagdagan din? Opo, madagdagan. Ayon sa Memorandum Circular 2025-10 na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ang 20% discount sa pamasahe ay pantay na hatiin sa pagitan ng mga transport network companies o TNCs at mga TNVS operator. Ang TNCs ay mga kumpanyang nagbibigay ng ride-hailing services sa pamamagitan ng mobile applications, habang TNVS operators naman ang siyang may-ari ng mga sasakyang ginagamit para sa serbisyong ito. Nilinaw ng LTFRB na ang tinakdang diskwento sa pamasahe ay hindi dapat ipasa ng TNCs at TNVS operators sa TNVS drivers. Layunin ng kautusan ng LTFRB na alisin ang kalituhan sa pagitan ng mga ride-hailing apps sa pagbabahagi ng diskwento sa pagitan ng mga kumpanya at mga driver. Sa ilalim din ng Memorandum Circular 2015-016-A na inamyandahan noong 2017 kung saan nakasaad na ang mga diskwento na itinakda ng batas ay dapat sagutin ng TNCs. Sa isang pagdinig ng Senate Public Services Committee noong Enero, nadiskubre ng LTFRB na may iba't ibang paraan ng pagbabahagi ng diskwento sa mga ride-hailing platforms na nagdulot ng kalituhan sa mga driver at operator. Samantala ay ginagalang ng Department of Transportation o DOTR ang desisyon ng mga nais maghain ng apela laban sa pagtaas ng pamasahe sa Light Rail Transit o LRT1 ay pinatupad ngayong Miyerkules. Ayon sa DOTR, ang dagdag singil ay kinakailangan hindi lamang upang matiyak ang maayos at napapanong maintenance ng LRT1 kundi panid na rin ang pagpapalawig ng linya hanggang Cavite sa ilalim ng kasalukuyang PPP contract. Ito pa lamang ikalawang pagtaas ng pamasahe sa loob ng 10 taon mula ng pamahalaan ng Light Rail Manila Corporation o LRMC ang LRT1. Mula sa kasalukuyang minimum fare na 15 pesos, ito ay tumaas sa 20 pesos, habang ang maximum fare na 45 pesos para sa single journey end-to-end trip ay aabot na sa 55 pesos. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Sa layuning matiyak ang maayos na biyahe ng mga pasahero ngayong Semana Santa, ininspeksyon ng Marina ang ilang pantalan sa Batangas. Si Rod Lagusad ng PTV sa Balitang Pambansa. Nakahanda ng Philippine Coast Guard District Southern Tagalog sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Holy Week sa Batangas Port at iba pang pantalan sa lugar. Katuwang sila ng Maritime Industry Authority o Marina para siguruhin na sumusunod ang mga pampasaherong barko sa mga ipinatutupad na mga panuntunan para sa ligtas na biyahe. With Marina directives na sinusundan natin in the conduct, usually they do the relaxation when it comes to some certain
policies para makasakay talaga yung mga pasahero ng maayos. And security, kasi the more that the people are here, no, marami sa ating mga ports na pupuno. Anya, nag-request na sila ng karagdagang tauhan para magbantay sa pantalan kasama ng mga force multiplier, hindi lang mula sa DOTR kundi maging sa PNP at LGU. Kahapon, ininspeksyon ng Marina ang Batangas Port bilang bahagi ng kanilang Intensified Compliance Monitoring na bagong programa ng Marina para matiyak na sumusunod sa mga regulasyon ng mga pampasaherong barko. Aminado ang Marina na iilang barko lang na inspeksyon nila sa kanilang regular inspection dahil na rin sa kakulangan ng manpower ng ahensya. May 7 timang Marina na nag-inspeksyon sa mga pangunahing pantalan sa Pilipinas tulad sa Batangas, Lucena at Cebu na inaasahan dadagsain ng mga pasahero. Nagsimula ang inspeksyon ng Marina kahapon April 1 at magtatagal hanggang April 12. So ito ay isa lang paraan ng Marina to ensure na bago dumating yung ating mga araw na maraming pasahero, natingnan natin ang continuous compliance to safety. Because sa ngayon, meron silang mga valid safety certificates. Pero alam natin na sa araw-araw na pagbiyahe, may usual wear and tear. That's why we want to confirm. Dagdag ni Malaluan, dati ay ginagawa ito sa mismong peak period gaya ng Holy Week. Kasama sa kanilang tinitingnan ay ang pagkakaroon ng life-saving appliances gaya ng mga life vest at mga life wrap. Ang mga firefighting equipment ng mga barko, kasama na rin sa malagang ma-inspeksyon na yung lagay ng makina ng mga ito. At kung makikita na may pagkukulang o violation ng isang barko, nakadepende ito kung suspension o non-issuance ng safety certificate. Payo naman ng Marina sa publiko, pagandaan ng pagbiyahe at tingnan ang schedule ng mga barko para maiwasan ang maabala at magkaroon ng maayos na biyahe. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. Ang Central Luzon PNP naghahanda na para sa mapayapa at ligtas na Semana Santa at summer vacation. Si J. Mark Nagala ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. J. Mark. Mahigit sa 1,000 pulis ang ipakakalat sa buong Central Luzon bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga magsisipag-uwian sa mga lalawigan sa rehiyon, gayon din ang mga bakasyonista ngayong summer season. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jean Fardo, magtatatag sila ng nasa 600 at 2 mga police assistance desk sa mga estratehikong lugar upang pigilan ang masasamang balak ng mga kriminal. Kabilang na sa kanilang tututukan ani Fardo ay ang mga matataong lugar gaya ng beach resorts, simbahan, palengke, malls, pasyalan at iba pa. Sinabi pa ni Fardo, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan sa riyon para sa karagdagang puwersa sa sandaling kailanganin. Magiging katuwang din ng PRO3 ang Highway Patrol Group para sa pagmamando ng trapiko, lalo na sa malalaking okasyon gaya ng Araw ng Kagitingan, Semana Santa, mga Barrio Fiesta at Flores de Mayo. Mula sa Radyo Pilipinas, J. Mark Tagala para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas. Samantala, ang Department of Health target magkasa ng malawakang measles catch-up immunization sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilang hamon sa pagbabakuna, tinututukan din. May Balitang Pambansa si Bien Manalo ng PTV Live. Bien. Alan, tatalakayin sa Media Health Literacy Conference ng Department of Health dito sa Bataan ang pagpapaigting ng immunization program ng kagawaran na magbibigay ng libreng bakuna laban sa iba't ibang sakit, kabilang na ang human papilloma virus. Napapanahon din ito dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng tigdas sa ilang rehiyon sa bansa na naitatala ng Health Department. Kaya target ng ahensya na magkasa ng malawakang measles catch-up immunization sa iba't ibang dako ng Pilipinas para masugpo ang pagkalat ng tigdas. Bagamat lubhang nakakahawa, mapipigilan naman ang pagkalat ng tigdas sa pamamagitan ng bakuna at iba yung pagpapanatili ng kalinisan ng katawan at kapaligiran. Hinihikayat din ng kagawaran at maging ng mga lokal na pamahalaan ng publiko na bisitahin ng pinakamalapit na health center sa kanilang lugar para sa karagdagang impormasyon tungkol sa libreng bakuna. Alinsunod na rin ito sa adhikain ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas palakasin ang sektor ng kalusugan. Katunayan, kasama sa 8 priority programs ng Department of Health ang pagpapaigting ng bakunahan. Pag-uusapan din ng vaccine hesitancy. Ilan sa hamon na kinahaharap ng health workers sa pagbabakuna ang misinformation at lack of education ng mga tao tungkol sa bakuna.
Katunayan, lumalabas sa isang survey noong 2021 na 6 sa 10 kabataang Pilipino ang vaccine hesitant. Ikalawa ang cultural beliefs at gender roles. At panghuli naman, ang limitadong resources para makapunta sa mga healthcare facility. Alan, dahil dito pinalalakas pa ng pamahalaan ang Mandatory Basic Immunization Act na magbibigay ng libreng bakuna para sa mga sanggol at mga bata hanggang 5 taong gulang. Sa lahat yan ng Government Hospital at Health Center sa buong Pilipinas. At yan ang update. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bien Manalo ng PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.